Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So by the way guys, tignan natin yung inyong daily love reading. Kanino ba itong masasagap natin ngayong araw? Kanina po itong love reading. Ito yung gamitin natin, guys. Meron tayong Four of Pentacles. Okay, so ito naman guys, until now, hindi ka pa rin nakakalimutan itong taong to. So, pwedeng past person to. Okay, hindi ka pa rin niya nakakalimutan, nag-hold back pa rin siya. Inaalala niya pa rin yung mga past memory niyo together. And nakikita ko siya na someone na parang tahimik, no contact to eh. Parang wala siya masyadong interest sa ibang bagay. Kumbaga, focus muna siya sa kanyang healing. Focus siya sa kanyang sarili ngayon, no? As in, pero hindi ka pa rin nawawala sa puso't isip na to kasi nag-hold back pa rin siya. Ayan, no? Tignan natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Two of Pentacles. So, yung nakikita ko naman dito, guys, medyo, tight yung budget niya ngayon. Kumbaga, parang may problema siya pagdating sa kanyang pinansyal. Nakikita ko rin siya na someone na nagkakaroon ng conflict, lalo na pagdating sa kanyang mga pinaprioritize sa buhay. Okay, yan yung nakikita ko dyan. Someone na nakapokus sa mga, nakapokus sa kanyang priority. Especially sa career niya. And parang ang daming nakasandal sa kanya. Parang breadwinner tong person mo na to. Okay? So, yung mga ginagawa niya ngayon is sacrifice, no? Siguro para sa ibang tao na umaasa sa kanya. Ayan. Tignan pa natin additional message. Additional message. O, diba? Tinatry niya maging masaya. Tinatry niya na parang masyadong isipin tong stress. Pero itong person na to, guys, masayahin talaga siya. Yung tipong maliit na bagay, tinatawanan niya. Or, sabihin na natin, guys, na-overcome niya kasi agad ng maaga yung problema. Kumbaga, hindi niya masyadong sinaseryoso. Hindi masyadong binibigdil ang mga bagay-bagay. So, ganyan ko nakikita tong person na to. Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong justice. Okay, so ito naman guys, yung malinaw na pinapakita sa akin dito. Parang walang closure na nangyari sa inyo or may siya ng justice dito sa separation na nangyari sa inyo. Parang ang dating sa kanya, hindi makatarungan yung hiwalayan, hindi niya man naipaglaban yung sarili niya. Or baka gusto niya guys ng 3 months rule. So, may mga condition siyang hinihingi after ng separation nyo, no? Na para bang, wait, ba't ang dami pang hinihingi, hiwalay na nga tayo. Parang ganun yung dating sa akin dito. Ang dami pa niyang hinihinging kondisyon. Ayan. So, by the way, additional message. Additional message.
Knight of Cups. Wow. Kasi guys, hindi pa rin siya maka-move on sa inyo eh. Alam mo yung feeling na parang manggugulo pa rin siya. Um, yung feeling na para bang ipaparamdam niya sa inyo guys na hindi siya maka-move on. Kaso yung ano kasi, yung approach niya sa inyo, parang pagalit, no? Siyempre parang di ba katarungan sa inyo yung ginagawa niya. Ikaw gusto mo ng parang maayos na usap. Maayos or baka ayaw mo na nga makipag-usap. Pero siya kasi guys yung makulit dito, gusto pa rin niya makipag-usap. Naiirita ka, siguro talagang darating ka sa point na ma-fall out of love ka talaga sa tao to dahil sobrang naiirita ka dyan. Okay, ganun yung nakikita ko kasi Knight of Cups to eh. Madami niya pang sinasabi, so maiinis ka kasi medyo nakakainis yung pagiging makulit niya. Yung approach niya kasi guys parang pagalit, parang may mga guilt trippings, or para kanyang ginagaslight, no? Okay. Additional message. Meron tayong strength. Ayan. So, ito naman guys, strength is parang nanawa na lang siguro kasi parang paulit-ulit na lang maghihiwalay, magsasama, maghihiwalay, magsasama. Never ending cycle. Okay, so nakikita ko na parang itong relasyon ito pagsasawaan talaga to. Kasi nga paulit-ulit yung cycle. Okay? Kumbaga, parang ano na lang paulit-ulit na parang ito yung dapat mong itama. Hindi nagbabago yung isa. So, sa nangyayari dito parang walang natututunan. Na parang ganito lang naman dapat yung ginagawa mong trato sa akin. Dapat ganito tayo. Pero alam mo yon, hindi mo nakukuha yung ganun eh. Yung same energy do sa person mo. Kung tinatrato mo siya ng tama. Gusto mo, itrato ka rin ng tama. Pero kasi baligtad, no? Tingnan natin. Pero bago ka humantong dito, mukhang matagal ka pa nagtiis sa taong to. Sobra. Ang dami mong tiniis, parang dumating ka sa point na nagpakamartir ka pa sa taong yan. So, meron tayong King of Cups. Ito naman guys, King of Cups is something na nakikita mo namang mabait siya. Pero minsan kasi guys, hindi mo mag-gets yung saltik niya na parang mabilis kang ma-turn off, lalo na kung yung tao slow, may pagka parang bobo. Ayaw mo nang ganon, no? Naiirita ka, yung tipong mahina, maka-pick up, ganyan. So, yan yung nakikita ko dyan. Parang tingin mo sa kanya mahina. Again, additional message. Additional message. Additional message. Meron tayong King of Wands. So, ito naman guys, King of Wands is something na someone na passionate sa inyo. So, pwedeng may ibang nagkakagusto pa nga sa inyo eh. Sobrang lakas ng sex appeal mo. Pero, I think kaamin sa itong taong to. Yun nga lang, may pag-iwas din. Mukhang broken-hearted siya ngayon, no? Siguro ayaw niya yung pakiramdam na to kasi feeling niya na-fall siya sa inyo. Eh, alam niya may partner ka. Baka kaibigan mo, na circle of friends mo lang. Or, pwede rin naman guys na sa circle lang din ng family mo, family, friends. Pero someone na malapit sa'yo eh. Tignan pa natin. Okay. Kanina po itong love, sabihin additional message. Oh, dalawa yung nakuha ko. So, the hangman, medyo komplikado yung sitwasyon nitong taong to. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapag-decide. Ang dami niyang magandang plano sana, pero hindi niya masimulan kasi guys, broken-hearted siya. Okay, hindi niya masimulan yung mga plano niya kasi mas iniisip niyang i-heal niya muna yung sarili niya. Yan yung nakikita ko dyan. Okay? And kagaya ng sabi ko guys,
Parang, ang dami niyang magandang plano para sa inyong dalawa eh. Yun lang. Five of Wands. Ang pinapakita sa akin, ang daming gulo. Daming conflict, may pag-aaway. Parang paulit-ulit yung cycle. So, siguro gusto mo nang i-heal yung sarili mo bago tumanggap ulit ng bago. Kasi itong taong to, actually hindi kanya man ipipressure eh, itong new person, no? Hindi kanya ipipressure kasi nakikita ko sa kanya na parang mas gusto niyang lumayo kaysa mahirapan ka din. So, same kayo na nagkakaroon ng sacrifice. Though ikaw hindi naman ganun yung intention na para bang sobra ka bang nahuhulog? Hindi ka pa naman hulog na hulog eh. Kasi, or hindi ka naman talaga totally in love dyan sa taong yan, sa new person. Mas pinapahalagahan mo yung friendship nyo. Kung magkaibigan kayo, no? Mas pinapahalagahan mo yung friendship nyo. Kung saan kayo mas nagtatagal, kung ano yung connection nyo. Mas yun yung nakikita kong binavalue mo dyan. Okay? Additional message. Meron tayong 5 of Cups. 5 of Cups. So, ito naman guys, yung 5 of Cups is something na parang regret. Okay, so yun na nga, yung ex mo naman to. Nagkakaroon siya ng regret, di kanya makalimutan, di siya makamove on. So, yung haba ng hair mo dito ah. Feeling ko ano muna yung sarili mo, i-isolate mo muna. Focus ka muna sa ibang bagay, focus ka muna sa mga magagandang bagay na pwedeng mangyari sa inyo. Ayun. Additional message. Meron tayong The Empress. Okay, The Empress. Yung pinapakita naman sa akin dito, guys. Abundance to eh. Okay, so, kung lalaki ka, yung pinapakita sa akin dito, guys, sobrang siya, nai-stress, lalo na kung may anak kayo, or baka dala lang kayo sa pagbubuntis. May mga buntis dito eh. Pwedeng, ikaw, kung babae ka, baka ikaw itong buntis. So, pwedeng dala ng stress, or dahil nga naglilihi, mahirap kaya guys yung buntis. Talagang nakikipaghiwalay, tas sasama, maghiwalay, tas magsasama na naman. Paulit-ulit yung cycle, di ba? Tignan natin. Oops. Wait lang guys. Additional message. Okay. Additional message. Meron tayong 2 of Wands. So, yan, no? Actually, nag-aantay lang yung person mo, no? Sising-sising nga to, eh. Sobrang, ang dami niyang pinagsisihan. Nakonta kayo, pwedeng hindi mo siya kinakausap ngayon. Ikaw talaga yung umiiwas. Ikaw yung parang mas nahirapan. Ikaw yung dami mong sacrifice hanggang sa parang ikaw na yung bumibitbit dun sa buong relasyon. Nakadepende sa inyo habang ginagawa niyo yung mga bagay na gusto niya. Hindi siya focus pagdating sa relasyon niyo or sa family niyo. Ganon. Again. Meron tayong 10 of Swords. Tignan pa natin, guys. Kasi yung energy niya dyan is 10 of Swords. So, pwedeng wala siyang choice. Gusto mo na niyang umalis. Gusto mo na niyang magnilay-nilay, mag-isip-isip. Meron tayong Knight of Swords. Pero guys, sabihin na natin guys na bigla siya umaalis. Para kasing mahirap siyang kausap. Okay, pag maghiwalay kayo, sige, bibigay niya yung gusto mo. Pero kalaunan nahabulin ka rin niya. So, naguguluhan ka na. Kumbaga parang pabago-bago yung nagiging emosyon mo dito. Hindi mo na maintindihan yung sarili mo eh. Yan yung nakikita ko dyan, guys. So, by the way, additional message. Additional message. Kanina po itong love reading.
Meron tayong the Star. Okay, so ito naman guys, the Star, Knight of Swords eh. Ang nakikita ko dyan, itong Knight of Swords, tapos kadikit pa niya yung the Star. Parang binavalue ka niya. Hindi niya hayaang mawala yung bagay na sobrang mahalaga sa kanya, which is ikaw nga. Sobrang mahalaga ka sa kanya, sobrang nahirapan siya kung sakaling ilalet go ka niya ng ganun-ganun lang. Okay, or magtatapos lang kayo guys ng ganun-ganun lang, no? So, yung pinapakita sa akin dito, sobrang pressure para sa kanya na parang maghiwalay kayo. Mahal ka kasi talaga nitong taong to. Sa malinaw na pinapakita sa akin dyan. Pero yun na nga, alam mo yung gusto niya kasing panindigan ka. Gusto itong ilaban kasi syempre may mga bagay na nag-uugnay sa inyo. Siguro yung mga anak nyo or something property or kung ano man yung na-invest nyo together na parang alam mo yung tinatanaw niya ngayon. Again, meron tayong Queen of Swords. Ito naman guys, Queen of Swords is something na parang mas nagiging matalino ka kasi dito sa connection nyo eh. Parang hindi sapat na mahal ka lang niya. Parang kanyang inuuto, pinapaikot, uto-uto ka kasi. Naniniwala ka sa mga sinasabi niya na dapat nga hindi. Di ba? Kasabi nga nila, action is louder than words. Sinasabi lang pero wala namang nagiging action. So, di ba? Ang hirap nun. Again, tignan pa natin. Meron tayong Three of Wands. Nag-aantay lang talaga siya. Actually, ikaw, matagal kang nagantay sa pagbabago niya eh. Feeling ko yung ugali niya, may pagkaisip bata yung person mo, ginagawa niya yung mga bagay na gusto niya. Alam mo yon. So, kaya siguro ikaw na-fall out of love. Though hindi mo naman siya pinipressure pagdating sa pagpapamilya nyo. Binibigyan mo pa nga ng time, pero kagaya ng sabi ko guys, hindi kasi nangyayari yung mga bagay na gusto mo. Naiinip ka sa pagbabago. Naiinip ka sa kung ano yung dapat niyang gawin. Naiinip ka dun sa gusto mong buong pamilya. Na hanggang ngayon, nag-explore pa rin siya. Dahil pa rin niyang gustong gawin sa buhay niya. Hindi pa rin siya guys totally parang ready ba sa sarili niya? Ganon. Di pa siya ready siguro talaga sa pagpapamilya. Baka na-pressure lang siya. So, ano ka dito? Accessories ka para sa kalayaan niya. Yung ginagawa niya guys is para lang sa sarili niya. Okay, tignan natin. Nararamdaman niya sa inyo. So, dito naman guys sinasabing selfish itong person mo. Pero parang, mafe-feel mo kasi na parang ganun na nga. Tignan natin. Ano yung nararamdaman sa inyo ng person mo? Inuutakan ka nga nito kasi utak yung pinapagana niya eh. Ay na ideas, new thought, truth, willpower, new conflict. So, hindi ka kasi makakma kasi lagi niya iniisip. Masyado kang komplikado, mahirap kang i-predict, no? So, yung malinaw na pinapakita sa akin dito, guys, Ace of Swords. Ang daming conflict nitong taong to. Meron tayong Queen of Swords, Sharpness, Thought, Leader, Intelligence, Logic, and Balance. So, yun yung kasi yung tingin niya sa sarili niya eh, na actually, itong relasyon na to, leadership siya. Okay? Dapat kasi kung gusto niyang may matutunan ka or siya, dapat tinutulungan ka niyang ma-enhance ka or mag-grow ka. Pero kasi guys, more on leadership lang to. Para lang talaga yun sa sarili niya. Okay, para sambahin mo siya, para magstay ka lang dyan, makinig lang sa kanya.
'Di ba? Ano nangyayari? Toxic. Kasi nga, nagkakaroon ng leadership dun sa relasyon. Hindi siya, guys, nagiging balance. Tignan mo, puro utak yung pinapagana niya. So, nararamdaman niya sa inyo, guys, inuutakan ka nito. Mas lamang sa kanya yung utak yung pinapagana niya kaysa yung puso yung pinapagana niya sa connection yung dalawa. Okay, tignan natin. So, paano kanya nakikita ngayon? Diba? Di kanya kayang i-let go eh. Nakikita ko nga sa kanya, nag-hold back pa rin siya dito eh. Ayun o. Yakap-yakap ka pa rin. Pinangahawakan niya pa rin yun sa inyo. Hindi siya ready i-give up ka. Medyo nakakatakot na nga eh. Alarming kasi kailangan kanya para mabuo niya yung sarili niya. Page of Wands. Ito naman guys, Page of Wands is something na nakatingin siya sa malayo eh. So I think may iba siyang nilook forward. Someone na nasa malayo. Oh. Tignan mo, nagkakaroon siya ng balance oh. So meron siyang iniisip dito someone na nasa malayo. And nakikita ko na tinatry niya magkaroon ng balance sa buhay niya ngayon. So possible baka nasa cheating. Nag-cheat na pala siya. Or sabihin natin guys na ginagawa niya to kasi walay naman na kayo. So, what's a lie? Diba? Baka di naman talaga pagsisinungaling yon. Eh, hiwalay naman kayo. So, okay lang naman na meron siyang kinakausap. Pero ikaw pa rin kasi yung gusto niya. Ano yung okay, ano yung gagawin niya para sa connection yung dalawa? Meron tayong King of Wands, passion, fairy, creativity, courage, power, leadership. Diba? Sabi ko sa inyo may leadership eh. So, siya yung nasusunod. Pag ikaw yung nasunod, mainit yung ulo niya. Mahirap siyang i-balance. Wheel of Fortune, luck, change, movement, shift, improvement, faith. And meron tayong Five of Pentacles. Okay, so ito naman guys, itong Five of Pentacles is something na parang ano eh, hindi siya kontento. Hindi siya nakontento sa relasyon nyo. And possible na naghanap nga ng iba pwede niyang libangan or maging kaligayahan. Okay. So again, additional message. Focus on money, di ba? Baka mapera ka. Kaya utak yung pinapagana niya. Twin flame, ayan. Mahirap nga ilaban ng twin flame, guys, kasi maraming conflict. So, possible na twin flame kayo nitong taon. Gaslighting nyo, di ba? Sabi sa inyo, ginagaslight ka niya. Alam niya kasi matalino ka at hindi kanya kayang kontrolin, pero nagagawa pa rin niyang paikutin ka. Ganon. Tignan natin yung zodiac sign. Meron tayong Taurus, Gemini, Pisces, Aquarius, Cancer, and Aries energy. Gemini, Aries, Cancer, Virgo, Taurus, and Leo energy, Sagittarius, and Scorpio energy. Ayun yung mga malalakas na zodiac sign sa side ni person. So, sa side mo naman, ano yung nararamdaman mo? Stuck ka dito. Kasi nga, hindi mo na alam yung dapat mong maramdaman na parang hindi ka pwede magdesisyon. Paikot-ikot. Naguguluhan, nai-stress. Ganon kita nakikita dyan. Stress. Meron tayong Queen of Cups. Medyo nagiging sensitive ka. Actually, sobrang bait mo kasi. Kaya nga, parang inaabuso ka dito. Meron tayong Two of Swords. Hindi ka makapag-decide ngayon. Sobrang naguguluhan ka. Parang mas kailangan mo munang i-isolate or magpahinga. Kailangan mo nang, masyadong mabigat na yung mga nangyari sa inyo. Ang dami ng revelasyon na nangyari. And gusto mo muna ng space para sa sarili mo.
Ganyan kita nakikita ngayon. So, by the way, tignan natin. Tignan natin. Ano yung dapat mong gawin? Okay, kung ano yung ginagawa niya, gawin mo din. Para maranasan niya, di ba? Yung pakiramdam na parang ginagawa niya yung gusto niya or binabaliwala ka. So, ang dami niyang pinagtutunan ng pansin. Actually, gano'n na din yung nangyayari sa inyo eh. Ang dami mong option dito. Ten of Cups. So, family-oriented ka actually, no? Mas nakafocus ka sa family. Kaya nga, ikaw ay... Kaya siguro nagtitiis ka sa kanya kasi may pamilya kayo. Yun yung parang pinangahawakan mo dyan. Pero syempre, minsan, hindi lang naman yun ang mahalaga. Kailangan piliin mo din yung sarili mo. So, yun yung mga dapat mong gawin dyan. Balik mo sa kanya kung yung ginagawa niya sa inyo para maranasan niya. Ma-feel niya na mahirap ba? Madali. Ba? Diba? Zodiac sign mo, Pisces, Libra, Capricorn, Sagittarius, and Scorpio, and Aquarius. Taurus, Leo, Aries, Gemini, Cancer, and Virgo energy. So, by the way guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po lahat. God bless and love you all. Bye-bye.